I really appreciate yung ating worship team. What a powerful worship time. And thank you. Napakaganda ng mga inawit natin sa Panginoon. And tonight, my prayers that the Lord would speak to us, kagaya nung inawit natin, na baguhin niya tayo na siya lang yung may kakayanang gumawa ng mga bagay na yun. Pero kanina habang kinakanta natin yung kinanta ng worship song, Alabaster, and then yung theme song natin, what a scary song, no? Nakakatakot. Ako, itong kanta na to, normally I just listen to it. Pero kapag sinasabi mo na, takot ako dito sa lyrics ng song na to. If more of you means less of me, Panginoon, kunin mo lahat. In the Bible, you think of characters na nagsabi sa Panginoon, Panginoon, kunin mo lahat. You think of Abraham, nang hiningi ng Panginoon si Isaac sa kanya, God said to Abraham, Abraham, bigay mo sa akin yung pinakamahal mo. And Abraham said, sige po Lord, take everything. Si Job, ang ginawa ng Panginoon, hinayaan niyang mawala lahat sa kanya, ari-arian, pamilya, natira sa kanya, asawa niya, binubungangaan pa siya. Take everything. Take everything. It reminds me of the story nung babaeng nag-pour out ng alabaster perfume sa paanan ng Panginoong Jesus. Did you know na yung mga babae po na ganyan, normally yung alabaster jar na yon, it serves as their dowry. Ibig sabihin, yun na yung simbolo ng kanilang nakaraan, kasalukuyan, at saka hinaharap. Their past, their present, their future. Pagkatapos tong babae na to, when she saw Jesus, may dalawang instance niyan, si Mary sa Bethany, at saka yung sinful woman in Luke chapter 7, binuhos nila sa paanan ng Panginoong Jesus, saying to Jesus, Jesus, yung kahapon, yung ngayon, yung bukas, sa'yo na lahat, Panginoon. Take everything. Right now, at this very moment, may kachat ako, bago ako pumanik dito, may kachat ako, anak ng pastor. We have one pastor, si Pastor Arnel Larman, napakatapat na lingkod ng Panginoon, dedicated his life for the Lord. Ibinuhos niya. Last week, nagturo siya sa Bible school. After ng pagtuturo sa Bible school, umattend ng pastor's meeting. Pag-attend ng pastor's meeting, nahilo. Pagkatapos, sinek yung BP 200 over 140 something. In 30 minutes time, unconscious. Pagkatapos, he suffered from aneurysm. Ngayon, they are rallying and they're asking to pray for Pastor Arnel because he is, sabi nga nila, in a semi-coma state. Tapos yung anak niya is saying, Toray, ibinuhos ng tatay ko yung buhay niya sa Panginoon. And I told her, kahit ang hirap, sabi ko, the Lord has reserved a miracle for you. What does it mean for you na sabihin sa Panginoon, Lord, take everything. Kunin mo lahat, Panginoon. Ano ba ibig sabihin na maging isang radikal? Ako I define radical. Dati, sino po dito yung mga batang 90s? Hindi dapat batang 90s, tandang 90s. Meron po ba? Sino po dito nakapaglaro ng text? Yung pinepektusan nyo pa pagkatapos nilalagay nyo yung pato nyo sa gitna, nakabaliktad. Radical yon kapag ang sinabi na nung player ng text, itataya ko na pati pato at saka panabla ko. Napapagano na kami dun, ooh. Bakit? All or nothing na yun Walang matitira sa kanya. Uubusin niya yung lahat na meron siya pagkatapos ilalapag niya, win or lose, bahala na. Bahala na. That's what it means to be radical. Sigurado ka ba gusto mo maging radical? Sigurado ka, gusto mo yun? Uuwi ka, ang daling kantahin yan dito. Pero bukas yung totoong laban. Bukas uuwi ka ulit doon sa parehong mess na iniwan mo nung Friday, nung Thursday, pagkatapos mumulat ka ulit doon, will you still say, Jesus, take everything? Ang ibig sabihin kasi noon, todo bigay, wala kang ititira, buong buhay, pati pato mo, tsaka panabla. That's what radical means. Meron po akong anak, ngayon 6 years old na ho siya. Mami, ipapakita ko yung pictures niya. Ang pangalan niya si Riley, si Yuyay. Yung anak ko na yon, mahilig sa accessories. So si Riley, isang beses may nakita siyang isang bracelet sa isang tiyangge. Pagkatapos gustong-gusto niya yun, pag naglilinis siya,
Binibigyan namin siya 5 piso, 10 piso, kaya naglilinis ng bahay yun. Nire-reward namin siya. Yung halaga ng bracelet niya, 50 pesos. Para sa isang batang kumikita ng 5 piso kada linis, malaki na yun. Ang ginawa niya, binili niya yung bracelet na yun, tas tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa talaga siya doon sa bracelet. Pagkatapos pinapakita niya sa amin, ma, 4 years old po siya noon. Ma, pa, ang ganda ng bracelet. Pagkatapos, ino-observe po namin, kinabukasan, hinubad namin yung bracelet para may bracelet pa rin yung wrist niya. Bakit? Peke kasi yung bracelet. Pagkatapos, nagiging, parang may allergic reaction siya doon sa bracelet. Ang sabi namin, anak, hindi okay sa'yo yan. Papalitan na lang namin. Kinukuha nung nanay niya yung bracelet. Hanggang sa dumating na yung nanay niya, napipikon na. Ayaw ibigay eh. Kasi yung bracelet na yun, gustong-gusto niya, mahal na mahal niya eh. Binili niya yun, it cost her something. Pagkatapos kinukuha ng nanay niya. Eh yung nanay ko, may binigay sa asawa ko, tapos sabi niya, kapag nasa wastong edad na si Yuyay, ibigay mo to. Meron silang family heirloom, dumadalo ito sa mga babae ng pamilya, gold na bracelet. Ang sabi ng asawa ko, anak, akin na yung bracelet mo. Iyak siya ng iyak, Ma, ganun lang ng ganun. Pagkatapos yumakap sa akin, Pa, sabi ko, ibigay mo yan. Sasaktan ka niyan, patuloy, paulit-ulit. Pagkatapos, hinayaan na lang namin siya. And then after a few minutes, after half an hour, lumapit siya sa mama niya. Pagkatapos sabi niya, Ma, remove the bracelet na po. Pagkatapos kinuha ng nanay niya yung bracelet niya. Pagkatapos niyakap, tapos sabi ng nanay niya, anak, may regalo ako sa iyo. Bagong bracelet, ginto. It reminds me of you and me. Marami sa atin dito, there are so many things that the Lord is asking from you tonight. And yet you are saying, Lord, akin to eh. Mahal ko to. Wag naman to, Lord. Ang team song ng buhay mo, kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang si Coco Martin. Ay, yung iba pala. Possessive tayo eh. Sabi mo sa katabi mo, possessive ka. Totoo ba yun? Minsan sinasaktan ka na nung bagay na niyayakap mo pa rin. But the reality is, handa ka nang magtiwala. Handa ka nang maging radikal pag handa ka nang magtiwala. At handa ka nang magtiwala kapag handa ka nang bumitaw. You need to understand, mga kapatid, hindi ito pabara-bara lang. This is the essence of true discipleship. Too many people, we think of Christianity, ang gusto natin yung cutified version, hindi yung crucified version. Napag-aralan nyo na yan kanina. Akala natin yung Christianity, suot ka ng Christian t-shirt, lagay ka ng Christian stickers, makinig ka ng Christian songs, but Jesus demands to us na bumitaw tayo dun sa mga bagay na pinapabitaw niya sa atin. Which leads me to our main text. Hindi ko na-explain to, alam nyo na dapat to. Kung nakinig kayo kay Pastor Kevin kanina, in-expound niya na to. Si Jesus, ang dami niyang pinagaling. Sinend out niya yung mga disciples niya. Pagkatapos nag-feeding of the 5,000, sobrang sikat ni Jesus. Alam niyo yung mga bandwagon? Ang daming tao bandwagon gusto maging Christian. Bakit? Si Jesus sikat eh. Ang daming mga Christian wannabes. And then Jesus, kagaya ng sinabi ko kanina sa Q&A, humarap siya sa crowd. Pagkatapos, ang sabi ni Jesus sa kanila, dun sa maraming tao na nakasunod sa kanya, mga gustong maging followers na daw, sabi ni Jesus, then He said to the crowd, if, nakita nyo yan, it's a conditional statement. Kung gusto nyo, hindi namimilit ang Panginoon. Sabi dito, if any of you wants to be my follower, kung gusto mong maging tagasunod ko, meron siyang dalawang isinet na terms. Give up your own way and give up your life for my sake. Big words. Scary words, nakakatakot ko ng mga salita ito. In other words, pakibasa nga po natin, sabay-sabay, ready, begin. Sabi mo sa katabi mo, ready, begin.
Sampal to. Sampal to sa kultura nila, sampal to sa ego natin. Alam niyo po kung bakit? 2 points lang yung pag-aaralan natin. Bakit ang hirap isabuhay itong bagay na to? Number 1. Lahat ng kalalakihan, pakibasa, ready, yung pula lang. Ready? Begin. Angas natin eh. Feel na feel nung iba eh, no? Angas namin eh. Sabi ni Jesus, give up your own way. Give up your own way. Hindi naman po kasi talaga natural sa ating mga tao na magpaubaya at sumunod sa kagustuhan ng iba. Yung anak ko po, nung nauso, 4. Yung iba dito, sasasayaw pa nung Christmas, sa Christmas party nyo, sa mga office. Yung anak ko po, nahilig sa 4. Kerosene. Pinakinggan ko po yung kanta. Ano yun? 4 to, di ba? Para apartment siya. All you got to do is meet me at the apartment. Parang kung gusto mo, hindi ko na palalabukin pa. Tungkol sa one night stand yun. Na-realize ba yung lyrics nun? Iba sa inyo, ganun pa. Sinasayawan niyo yung one night stand. Right? Nung sinasaway ko yung anak ko, alam, mali naman. Hindi naman ganun yun. Naging mas marunong pa sa akin. 6 years old. Lumalaban sa 37 years old. Sabi ko, bastos na bata ito ah. But naturally, ganun tayo. We resist correction. Kaya nga ang dami dito eh. Kanina, tinanong ko kayo, sino yung mga kasama nyo noon, di nyo nakasama ngayon. Maraming casualty sa church kasi kapag nasaway, ano ginagawa? Backslide. Maraming, tandaan nyo ito, ako po, pastor ako, kami ni Pastor Carl, we've been pastoring for close to 2 decades. Ang dami na hong miyembro, yung umalis, pumunta, dumating, nawala. Tandaan nyo ito mga kapatid. Pag mahal mo ang isang tao, pakikialaman mo. Uulitin ko Pag mahal mo ang isang tao, pakikialaman mo. Kaya may pagbabawal kasi may pagmamahal. Hindi yung power tripper lang, yung small group leader ko, yung live group leader ko, yung pastor namin, masyadong hindi mga kapatid. Ayaw lang natin kasi sampal sa ego mo yun. Yun yung sinasabi, may angas ka. May angas ka kahit nakatago yan. Yung mga medyo mas, millennials sa yung mga malapit-lapit na rin ho kami dyan, mga millennials, ang tawag ho namin sa mga senior sa church, senior millennials. Nung panahon ho nila, Frank Sinatra yan. Ano yun? I did it my way. Ang daming napatay, no? Dahil dun. Nagbidyoke. I did it my way. And many people, yun yung inilalaban mo sa Panginoon. Iniisip ng maangas na tao, ito po, realidad lang sa buhay. Sige po, pa-switch na lang po. Ayaw pong kumana. Iniisip po ng maangas na tao na umiikot ang mundo dahil sa kanya. Kaya ka maangas kasi feeling mo, you are holding your own world. Ang dami ko pong kilalang Kristiyano. Ako din po, many times I have looked at the mirror. Pagkatapos nakita ko yung sarili ko, ang angas nung nakikita kong tao sa salamin. Bawat isa po sa atin dito, meron kang kanya-kanyang iniaangas sa Panginoon. Sabi nga nung nag-spoken poetry, hindi lahat ng sugatan tama ang pinaglaban. Maraming tao dito, ang dami mong inilalaban sa Panginoon. Pero alam mo, inilalaban mo ng patayan yan, but you know, deep down in your heart, ito rin yung parehong mga bagay na nananakit sa'yo. Pero bakit di mo mabitawan? Maangas ka eh. Kala mo di ka mahuhuli. Maangas ka eh. Kasi sabi mo, ibahin mo ako, pastor. Hindi ako kagaya nung iba. Kaya kong i-manage to. Maangas ka eh. Sabi mo, anytime gusto kong itigil to, maititigil ko. Question, kung kaya mong itigil,
Eh di sana naitigil mo na noon, ba't nag-struggle ka ngayon? It just shows you na hindi totoo. Maangas ka lang. Maangas ka lang. Hindi ka bibitaw. I have seen so many, in the youth ministry yan, almost 20 years, mahigit na ho yan. In the youth ministry, even in the pastorate, maraming Christians, maraming young people, hindi yan susunod sa Panginoon. Bakit? Tapos ang 4-year degree. Kala mo, itinapos ng diploma, may ikakaskas sa omniscience ng Panginoon. Kala mo, mas magaling pa sa Panginoon pagdating sa mga plano niya sa buhay niya. Many people, hindi ka bibitaw kasi may career ka. Kasi maganda ka. Kasi pogi ka. Kasi matalino ka. Kasi mataba yung wallet mo. Kasi may connection ka. Kasi may network ka. Kasi mabait ka. Kasi famous ka. Ang ibig sabihin kasi nito, pag bumitaw ka, susunod ka sa terms niya. May dalawang klase lang ng tao sa mundo. Yung nagsasabi ng, my will be done, at yung nagsasabi ng, thy will be done. Kailangan mong magpatawad, sabi ng Bible. Pero sabi mo, hindi ko kailangan yan. I will keep my grudges. I will hold on to my grudges. Many of you here, meron kang isang tao, kailangan mong i-release mula sa sama ng loob mo. Inargabyado ka niya. Kaya ka nandito sa posisyon kung saan nasan ka ngayon kasi inargabyado ka ng tao na yun. But the Word of God tells you today, magpatawad ka anak. At ang sabi mo sa Panginoon, Panginoon, tsaka na. Maangas ka eh. Maangas ka eh. Many of you here, ang dealing ng Panginoon sa iyo, anak, bitawan mo yung relationship na yan. It's destroying you. You are abusing that person and that person is abusing you. And you are saying to God, Lord, mahal ko siya eh. To many of you here, meron kang mga tagong addiction. Walang iba nakakaalam. Kasi sa harap ng mundo, sa harap ng ibang tao, mabait kang tao. But deep down in your heart, the Lord knows you. The Lord knows you. Bukas, Sunday service na naman. Alam mo to, linggo-linggo na lang, parang binubuhusan ng arsido yung kaluluwa mo. Because you know deep down in your heart, there are things in your life na kailangan mong isaayos. Nanloloko ka ng ibang tao. Ayaw mong niloloko sarili mo, pero ikaw yung pinaka-numero unong nanloloko sa sarili mo. Some of you here, ang sabi ng Panginoon sa iyo, huwag mo asahan yung trabaho mo, huwag mo asahan yung tao na yan, huwag mo asahan yung kung sino man. But, ito ka na naman, sumasandal doon. Some of you here, ang tagal mo nang umaattend sa church, hanggang ngayon, di ka pa nagpapabaptize. Bakit? Sasabihin kasi ng mga tao sa paligid ko, praning ako eh. And some of you here, matagal ka nang sinasabihan ng Panginoon, anak, gusto ko magpastor ka. Gusto ko ipaglingkod mo yung buong buhay mo sa akin sa ministry. Tinatawag kita. And you are saying, Lord, may plano ako. May plano ako. Maangas ka eh. Toray, hindi naman ako maangas. Hindi naman ako mayabang, Toray. Takot lang. Takot lang. You need to understand, ang puso ng takot ay yabang. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Kasi pakiramdam mo, hindi ka kayang saluhin ng Panginoon pag sumunod ka sa Kanya. Kasi pakiramdam mo, kapag sinunod mo ang Panginoon, iiwan ka niya. Kasi pakiramdam mo, yung kamay na gumawa at nag-uphold ng buong universe, hindi ka kayang saluhin. Question, kung kani-kanino ka nga nagpapasalo eh. Kung kani-kanino ka nga lumalapit eh. Kung kani-kanino ka nga sumasandal eh. Pero pag sa Panginoon ka na magtitiwala, bigla ka nagiging choosy. Wow. Meron isang lalaki, madilim na gabi ho. Pagkatapos, naglalakad siya sa isang cliff. Parang ako kahapon, muntik na akong dumausdos doon. May bangin pala doon pababa. Itong lalaki ho na to, mafag. Pagkatapos, nadulas ho siya. Buti na lang nakakapit ho siya sa isang ugat ng isang puno. Pagkatapos, takot na takot ho siya. Nanlalamig ho siya. Umuulan ho nung panahon na yon. Buti na lang may konting kurba doon sa kaya niya hong sumuot. Nakakapit lang ho siya, nakayakap lang ho dun sa ugat ng puno na nakausle. Pagkatapos sabi niya, Panginoon, tulungan mo naman po ako. Lord, iligtas niyo naman po ako. Pagkatapos, bigla siyang may narinig na boses. Anak. Sabi niya, Lord, ikaw ba yan? Sabi niya, oo, ako to. Anak, bitaw! Bitaw! Pagkatapos, sabi ho ng lalaki, may iba ba dyan?
May ibang pwedeng tumulong pa dyan. Kinabukasan, nakita ho siya ng mga pulis. Patay na. Malamig na bangkay, nakakapit dun sa ugat, nakasiksik dun sa sulok. And he was just 3 feet below the ground. 3 feet above the ground. Kung bumitaw siya, hindi siya namatay. Pero dahil feeling niya mas marunong pa siya sa Diyos, hindi siya bumitaw. And that's the story of so many Christians today. Gusto ng Panginoon bumitaw ka. Panghawakan mo yung pangako niya. Bitawan mo yung kayabangan mo. Pero hindi mo gagawin yun kung maangas ka. Pangalawa. Lahat ng kababaihan, pakibasa po. Ready, begin. Hindi ba ho nung mga senior natin, mas swapang kayo. Ang sweet pa ng pagkakasabi. Swapang kayo. Kasi swapang naman talaga tayo eh. Sige, bibigyan ko kayo ng chance. Sabi mo sa katabi mo, swapang ka. Sabi ho ng Bible, give up your life for my sake. Ang team song ng buhay na marami ho sa atin dito, ako naman muna. Antindi talaga. At alam niyo po tayo, we are naturally selfish. Selfish o. Pag youth camp, last youth camp, 500 po kami na nag-camp dito, nagkakaubusan ng tubig. Nagkaubusan ho ba kayong tubig? Hindi naman ho. Hindi ho naligo. Mas malala yun. Amoy layon. yung mga kabataan ho, makikita mo, Christian camp ha, nagkakanakawan ng tabo. At saka timba. To the point na nagpatawag kami ng bumbero para mag-refill ng tubig. Maligo na lang sila sabay-sabay sa court. Doon na sila nagsabon. Ganun po ginawa nila. O kahit po sa mga kainan eh. Sa church, pag may kainan, sino ho dito nagdadala ng plastic labo kapag alam mo may kainan? Sige, sis, tabi mo na. Oh, sige. Ako na bahala dyan. Praise God. Hallelujah. Ang bait mo, sis. Oo, sige. Ako bahala sa iyo. Bakit ganun? Kasi we have a natural tendency para i-secure mo yung sarili mo. Alam mo po, isa pang salita para sa salitang swapang. Ewan ko kung ginagamit yung nung panahon na. Dati po may mga classmate ako, hindi magre-resist. Hahayaang bumili kami ng burger o di kaya ng hotdog, makikikagat. Pakagat naman. Tapos makikakagat doon sa iba. Pakagat naman. Ang tawag namin doon, buraot. Hanggang ngayon, ganun pa rin po ba? Ngayon, ang uso na yung tinatawag na FOMO. Alam mo yung FOMO? Fear of missing out. Minsan, para ho tayong mga baboy. Gusto nating matikman lahat. Akin lahat. Kailangan maranasan ko lahat para wala akong regret. Diba? Yan yung sinasabi natin kasi nga, experience is the best teacher. Kailangan maranasan ko muna lahat. Kailangan maranasan ko to para alam ko, maituturo ko sa mga anak ko. Kasi nga, experience is the best teacher. Alam mo ba, hindi totoo yun? May mga bagay kang matututunan, hindi mo na kinakailangan gawin yung kamalian ng ibang, matuto ka na sa kamalian nila. Tama? Pwede ka nang matuto, ang tunay na matalino, natututo sa kamalian ng iba. Did you know, in the span of time I've been in the ministry, yung mga tao na maraming regret, hindi naman yung mga taong sinubukan lahat ng bagay. Alam niyo kung sino yung mga pinakamaraming regret? Napapansin ko lang to yung mga naunang nagka-boyfriend, yung mga 11 anyos pa lang, 12 anyos, nag-boyfriend na, nag-girlfriend na. Pag tumanda sila, yun yung mga hindi nakakapangasawa, hindi. Alam niyo yung mga mahilig sa mga patagong relasyon, yung mga kailangan masubukan ko to lahat ng bagay na to. Kailangan masubukan ko mag-clubbing, kailangan masubukan kong humits ng rugby. Na-inspire ako kay Pastor Kevin eh. Kailangan masubukan kong magmariwana, kailangan masubukan kong sumali ng frat. Alam mo yun, many of the people that I know,
hindi naman yung mga tao na ang dami nilang regret sa buhay, hindi naman yung mga tao na hindi nila nagawa lahat ng bagay sa mundo eh. Ito yung mga tao na sinubukan nila lahat. Pagkatapos, to no avail. Yung iba sa atin dito, kaya mo sinusubukan lahat. Gusto mo, ikaw lang yung bangka eh. Iniisip po ng swapang na tao. Kanina, iniisip ng maangas na tao na umiikot ang mundo dahil sa kanya. Iniisip naman ng swapang na tao na umiikot ang mundo para sa kanya. Napaka-toxic ng ganyang mga tao. Parang black hole, lahat na nasa paligid inaabsorb. Lahat ginagawang tungkol sa kanya. Traffic, yung universe ayaw na maging maganda ako. Ano kinalaman nun? Huwag mong gawing tungkol sa iyo lahat ng bagay. Huwag mong gawing tungkol sa iyo lahat ng bagay. Ang problema mo, kaya maraming tao nahihirapan maging disciple talaga ni Jesus kasi swapang. Ibig sabihin kasi ng pagbitaw, nangangahulugan po ito na pipiliin mong huwag piliin ang sarili mo. Naturally, ayaw ho natin yun. Meron ho kami isang pastor, meron ho kaming sports fest tuwing summer. Pagkatapos ng pastor na to, meron umaattend sa church sila, nag-basketball, meron ho kaming haircut rule. Bawal ho sa amin yung long hair. Etong lalaki ho na to, nagpa-perm, ang haba ng buhok. Pagkatapos long hair, ang ginawa ng pastor niya, ginupitan ho siya. Maayos, nung una, yung buhok niya mukhang tambo talaga. Nung dulo, para ng escoba na lang. Oo, steel wool, para steel wool na lang. Yung perm niya. Pagkatapos naglaro. Okay yung tao. Pagkatapos kinabukasan, sumugod yung magulang niya. Anniversary pa naman ng church. Sumugod yung magulang niya. Pagkatapos, sinabi, ilabas yung pastor nyo. Lumabas po yung pastor, hinarap po yung tatay. Sabi yung anak ko, hindi makatulog. Gusto nang magpakamatay dahil sa buhok niya. Arte. Ang naglaro pa yun, ha? Pagkatapos, sabi ng pastor, pasensya na ho, pero yung ho talaga yung rules. Pagkatapos, ang ginawa ho ng tatay, hindi. May anak kang lalaki, alam ko. Ilabas mo yung anak mong lalaki, gugupitan ko. Sabi ho ng pastor natin, hindi ko ho ilalabas yung anak ko. Ako na lang ho gupitan nyo. Yung mga miyembrong nandoon ho. Ito pong pastor ho natin na to ay misyonero sa mga katutubo sa bandang Tanay. Nandun ho yung mga katutubo na hasang makipagpatayan dahil dinodoktrinahan ho ito ng mga komunista. Nakatingin ho sila doon sa gagawin ng pastor. Pag yung pastor nag-retaliate, baka hindi na umuwi ng buhay ng tao na to. Alam po ginawa ng pastor? Umupo ho siya. Nagpakuha siya sa asawa niya ng gunting at ng suklay. Pagkatapos habang ginugupitan ho yung pastor natin, binibidyohan pa ho siya. To the point na yung nagbi-video, kalagitnaan ng paggugupit doon sa pastor, hindi na kinaya yung ginagawa niya, umalis na. Tapos yung tatay, ginawa niya yung gusto niyang gawin. Sabi ko ho doon, ninong ko ho yun eh. Sabi ko, Nong, ba't niyo ginawa yun? Sabi niya, na anak, may mga bagay na kinakailangan mong magparaya talaga para sa kapakanan ng Panginoon, ng pangalan ng Panginoon. Sabi ko, hindi ho! Gantihan natin! Pero yung kasi tayo eh. Swapang tayo. Ayaw mong naargabyado ka. Kaya nga, hindi ho natural sa atin ang pagsunod sa Panginoon. Toray, bakit ba kasi dapat akong bumitaw? Tapos ako, konti na lang. Kaya nyo pa? Kabigin mo yung katabi mo. Tanong mo kung kaya niya pa. Kaya pa. Toray, bakit ba kasi dapat akong bumitaw para lang sa Kanya? Bakit kailangan handa akong iwan ng lahat, masunod lang siya? Nabanggit to ni Pastor Kevin kanina eh. Ano ba pinaka-context yung sinabi ni Jesus? Sabi ni Jesus ito, the Son of Man, 23 verse natin, di ba? Ano sabi sa 22? The Son of Man must suffer many terrible things. He said, He will be rejected by the elders, the leading priests, and the teachers of religious law. He will be killed. Bago hilingin ng Diyos na isuko mo ang lahat sa Kanya, isinuko na muna niya ang lahat para sa atin. You need to understand, anong sinuko niya, Toray? Philippians chapter 2 verse 7, sabi dito, He gave up His divine privileges. Hindi nawala yung pagka-Diyos niya, pero yung pagkapantay niya sa Diyos, isinuko niya yun.
nung siya'y nagkatawang tao. He took the humble position of a slave and was born as a human being. Alam niyo po, ang Panginoon, He never commanded, never niya hong inutos na gumawa yung mga disipulo niya na gawin mo yung isang bagay na siya mismo hindi niya ginawa. Jesus is calling us to discipleship. Jesus is calling us to radical discipleship. Alam mo kung bakit? Kasi radical din yung pagmamahal na pinakita niya sa atin. Kasi radical din yung pagmamahal na pinakita niya sa atin. Bago mo itanong kung bakit kailangan mong isuko sa Panginoon, yung lahat-lahat mo, kailangan itanong mo muna to sa sarili mo. Bakit ba nagpakababa ang kataas-taasan? Iniwan niya yung kaluwalhatian ng kalangitan. Dahil ba sa sobra mong kagalingan, kabaitan, kagwapuhan, kagalingan, kagandahan? Kung yan ang iniisip mo, ang kapal. Kasi iniwan ng may kapal yung trono niyang banal, hindi dahil sa kung anumang meron tayong mga taong balbal. Ang totoo, hindi ito tungkol sa atin. Ipinapakita lang nun kung gaano siya katinding magmahal. Ganun yung ginawa niya. Hindi ito tungkol sa'yo. Kung inaakala mo na kapag bumitaw ka, iiwan ka niya sa ere, aba ang ere-ere mo. Kapag pinili mo siya, hindi ka talo. Walang mawawala sa'yo, kaparehas ng walang mawawala sa kanya pag pinili mo ang mundo at sarili mo. Kala mo ba kapag di ka sumunod sa Panginoon, magiging kakulangan niya yun? Ang Diyos, tama po ba sinabi ng Bible, ang Diyos seloso? Tama, no? Sino po dito seloso? Tignan niyo ako nagpapawis yung ganito. Seloso daw yun pag nagpapawis yung ganito. Meron ho bang seloso dito? Amin ho kayo. Meron ho bang seloso dito? Sabi niyo ba, meron? Tanungin ko ho kayo, bakit kayo nagseselos? Ano bro? May sinabi ka bro. Tanungin natin. Bumoses eh. Kasi mahal mo po. Kaya daw siya nagseselos kasi mahal ko daw. Mahal mo na. Hindi ba imperfection sa pagmamahal natin yun? Alam mo kung bakit ka nagseselos? Honestly kaya ka nagseselos kasi may mawawala sa'yo. Kasi may nawawala sa'yo na feeling mo sa'yo dapat. Alam mo kung bakit nagseselos ang Diyos? Alam mo kung bakit nagseselos? Bakit siya seloso? Natanong mo na ba, may mawawala ba sa Kanya kapag nawala ka? Wala naman bakit siya nagseselos? Kung ang source ng selos may mawawala sa'yo, bakit seloso ang Diyos? Alam mo kung bakit? Kaya nagseselos ang Diyos kasi pag nagmahal ka ng iba liban sa Kanya, alam niya, ikaw ang mawawalan, hindi siya. Mahal na mahal ka niya, ayaw ka niya mawalan. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa'yo, nasasaktan siya kapag pinili mo yung iba liban sa Kanya kasi masisira ka. Ganun siya magmahal. Hindi dahil may mawawala sa Kanya, kundi dahil may mawawala sa'yo. Ayaw niya yun. Ito lang yun Patapos na ho ako. Tandaan niyo ho ito. Kung binigay niya ang lahat para sa'yo, anong humahad lang sa'yo para ibigay ang lahat para sa Kanya? Pero hindi mo masasagot yung tanong na yan hanggat di mo nasasagot tong tanong na to. Sino ba siya para sa'yo? Ewan ko kung naalala nyo kanina ng Q&A, sinabi ko na sa inyo, lahat itong mensahe na to, it will transcend yung kaangasan at kaswapangan mo kapag nasagot mo yung tanong na yan. But you need to understand this. Hindi mo magagawang ibigay. Basahin nga natin, sabay-sabay tayo. Ready, begin. Hindi mo magagawa yun. Kahit anong sabi namin sa inyo, paglabas mo ng camp, babalik ka pa rin sa mga parehong bagay na binitawan mo at bibitawan mo mamaya o bukas hanggat hindi mo naiintindihan
na ibibigay mo ang lahat-lahat para sa Kanya kasi siya ang lahat-lahat para sa iyo. Ganun ba si Jesus para sa iyo? Si Paul, napakatalinong tao doon. Ni Paul, he has a career, meron ho siyang career na nakalaan para sa kanya. Pero sabi niya, I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless. Bakit daw? Hindi naman sa worthless lang talaga yung ginagawa niya, pero pag kinumpara kay Christ, nawawala ng kabuluhan. Sabi niya, yes, everything is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage. Sa ibang version, human waste, dumi ng tao, dung, so that I could gain Christ. Naintindihan ni Apostle Paul na si Kristo ang lahat-lahat para sa Kanya. Tapos na ho ako. Ako po ay sumuko sa tawag ng Panginoon April 18, 2005. Kaya ngayong taon ho yung 20th year, pangalawang dekada na namin in the ministry. Kasi before pa lang yung youth pastors na ho kami nila, Pastor Carl. Sa isang camp din ho, ganito, April 18, 2005, I was kneeling before the Lord, nakaluhod po ako sa harap ng Panginoon. Pagkatapos sabi ko, Panginoon, yung lahat ng meron ako, lahat ng magkakaroon ako sa iyo na, Panginoon. I was kneeling before the Lord. Pagkatapos sabi ko, Lord, yung kahapon, yung ngayon, yung bukas, ayun na, Panginoon. Ikaw na yung magmay-ari sa akin. Kunin mo lahat, Panginoon. Kunin mo lahat. Nakatapos ho ako sa Bible School ng 5 taon. Repeater ho ako. At saka si Pastor Carl. Pagkatapos ho noon, 2010, we went into the ministry. Pagkatapos ho, I married my wife April 7, 2017. Nagkaroon ho kami ng anak. Pangalan niya si Riley. Yan. Yan po yung panganay namin na anak. I met the woman of my dreams. Nag-Bible school din siya. Nakatapos ang Bible school. Pagkatapos, magkasama kami naglilingkod sa Panginoon. Biniyayaan kami ng Panginoon ng isang napakagandang regalo. And that is si Yuyay. Pagkatapos, sobrang saya ko. Sabi ko, Panginoon, ibibigay ko ang lahat para dito sa bata na to. Ibibigay ko lahat para sa pamilya ko, Panginoon. And then, April 2019 came. Anong nangyari no April 2019, Toray? Yung anak ko ho, 11 months. Ang nangyari ho, magpipreach ho ako sa isang youth camp, and I was serving the Lord. Sabi ko, Lord, hindi ko palalagpasin to. Holy Week yun eh. So I was preaching, nagpe-prepare po ako. Pagkatapos, inihatid ho ako nung aking kapatid at saka asawa doon sa Antipolo kung saan ho kami magkakamp. Pagkatapos ho nun, after 30 minutes, tumawag ho yung kapatid ko, yung nanay ko sa akin, sigaw na sigaw. Sinasabi niya lang, Eray! Pagkatapos hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Nasagot ko na nga ho yung nanay ko, sabi ko, Ma, ano ba? Ayusin nyo. Hindi ko maintindihan. Ano po sinasabi nyo? Eray, ganun lang. Pagkatapos, bigla nang tumibok ng mabilis yung puso ko, sinabi niya si Yuyay. Sabi ko, bakit kaya? Tumawag ako dun sa kapatid ko, sabi ko, ano nangyari? Mick, ano nangyari kay Yuyay? Sabi niya, Kuya, si Yuyay na aksidente. Sabi ko, ano nangyari? Sabi niya, Kuya, nabago. Unconscious siya ngayon. Ang nangyari ho pala kay Yuyay, never hong pinahawak yun ng asawa ko sa ibang tao. Pero nung time ho na yun, para makababa siya sa sasakyan, inabot ho siya ng asawa ko sa tita ko. Pagkatapos yung tita ko nadulas, nabitawan ho yung anak namin. Pagkatapos yung anak ho namin na 11 months, tumama ho yung ulo niya sa bakal na poste ng gate, crushing her skull. Nabarag ho yung bungo ng aming anak, 11 months. Alam niyo ho, nung makita ko ho yung picture nung asawa ko, pagdating namin dito sa isang ospital sa Rosario, hawak-hawak niya ho yung baby namin, si Yuyay. Puro dugo ho yung kamay niya, pagkatapos puro dugo yung t-shirt niya.
Para hong minaso yung puso ko, pagkakita ko pa lang. Pagkatapos, nakikita ko yung mata ng anak namin tumitirik, parang nagsisiso sa buhay at kamatayan. And I had so many questions to the Lord. Sabi ko, Panginoon, ang daya mo naman. Panginoon, binigay ko naman lahat sa iyo. Bakit ganito pa yung ginawa mo sa amin? Panginoon, di ba sumuko naman ako sa iyo? Trip niyo ba ako? Trip niyo ba yung pamilya ko, Panginoon? Sa dinami-rami naman ng tao na pwedeng mangyari yan, Panginoon, bakit sa amin pa? And to make matters worse, Holy Week ho nun, walang doktor. Nagkaroon pa ng medical malpractice sa aming anak. Sa ganyang ka-fatal ho ng mga injuries, meron tinatawag na golden hour na dapat maagapan mo lang yung time para ma-save mo yung tao. Yung anak ko, hindi na ho dugo yung lumalabas sa kanya. Sumisirit na ho tubig. Sabi namin, Dok, ano yung tubig? Sabi niya, hindi tubig yan. Cerebrospinal fluid yan. Fluid ng utak yan. Nilipat ho namin siya sa medical city. Pagdating ko sa medical city, sabi ho ng doktor, Sir, i-ICU ho yung anak nyo. Pagkatapos, maghanda ho kayo ng 80,000 per day. Dumukot ho ako sa bulsa ko. Ang laman lang ho 7 pesos and 75 cents. Kulang pampambili ng diaper ng anak namin. Ang ginawa ko ho, lumabas ho ako sa quadrangle ng medical city. Walang ibang tao ganong kalala. Walang ibang tao doon. Iyak lang ho ako ng iyak na napakalakas. Wala akong pakialam doon sa mga taong nasa paligid ko. I was asking the Lord, Panginoon, ganto bang maglingkod sa'yo? Ganto bang magsuko ng buhay sa'yo, Panginoon? Kinabukasan ho, sinabi nung neurosurgeon niya, Sir, maghanda kayong kalahating milyon o operahan yung anak niyo. Habang inooperahan ho yung anak namin, and kaya nakalagay, kung di nyo mabasa, nakalagay, don't touch, no skull. Laho siyang bungo dyan. At 11 months, I was asking the Lord, sabi ko, Panginoon, daya niyo naman. Nag-repent na ho ako doon sa kasalanan ko yun. Pero maganda sa Panginoon, papatunayan niyang mali ka eh. Habang inooperahan yung ulo ng anak ko, inooperahan yung puso namin mag-asawa. Pagkatapos ho, lumipas ho yung operation time, lumipas ho lahat ng bagay. To make the long story short, naging successful ho yung operation ng aming anak. Pero ang sabi ng doktor, meron siyang tendency, either di siya makakapagsalita o hindi siya makakapaglakad. Sabi namin, basta buhay, Dok. Basta buhay. Sa tulong ho at biyaya ng Panginoon, nakalabas ho kami. Yung bill ho namin sa ospital, wala ho kaming utang. Ang maganda dito, sumobra pa ho yun. Sumobra pa ho yung pera namin dahil sa tulong ng mga ibang kapatiran ho na nag-ambagan para makalabas kami sa ospital. For almost 2 weeks, we were at the hospital. Pagkatapos po, yung sumobrang pera na nabigay ho sa amin ng Panginoon sa pamagitan ng mga kapatiran, yun ho yung pinampaprint namin ng unang libro ng Transformed It. Doon ho nabuo ang Transformed It. Literal na bunga ng dugo, pawis, at fluid ng utak. I forgot to mention to you, inoperahan ho yung anak ko April 18, 2019. Same day na nagsuko ako ng buhay sa Panginoon. It was as if the Lord is saying, Anak, suko ka pa rin ba? Anak, talaga ba yung kahapon, yung ngayon, yung bukas, akin pa rin ba? Anak, yung kahapon, yung ngayon, yung hinaharap, ako pa rin ba? Yung umpisa, yung gitna, yung dulo, sa akin pa rin ba? Ako pa rin ba? I was saying to the Lord, Lord, patawad po. Patawad po.
my daughter is turning 7 this summer, May. And ang gusto ko lang hong sabihin sa inyo, sa pagbitaw ka lang tunay na mabubuhay. Sa pagsuko ka lang tunay na magtatagumpay. Tayo tayo lahat. Magpe-pray tayo mga kapatid. Final night na to. Bukas lalabas na kayo. Hindi ho ako mahilig mamilit. Pero kung kinakausap ka ng Panginoon ngayong gabi na to, merong sinasabi ang Panginoon sa iyo, anak, bitaw. 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 Anak, may bitterness ka. Bitaw. Anak, may lust. Bitaw. Anak, may greed. Bitaw. Anak, may mali. Bitaw. Anak, suko. Bitaw. Suko. Bitaw. Yun ang buhay ng Kristiyano. Bibitawan mo yung mundo para lang sumuko at yakapin yung kalooban niya. Hindi na ako magpapakatagal mga kapatid. Alam nyo na to. Para sa akin, itong space na to, itong harap, it's sacred space, sagradong lugar. Aanyayahan ko kayo ngayong gabi na ito, hindi ako magpapakatagal. Bibilang ako ng 3. Kung kinakausap ka ng Panginoon, gusto mo lang lumapit dito sa, pray lang tayo, pagpe-pray kita kasama ng mga pastor natin. Pagpe-pray kita, gusto mo lumuhod dito sa harap, okay lang, bibilang ako ng 3. Pag kinakausap ka ng Panginoon, dapat wala ka na dyan sa kinatatayuan mo. Okay? 1, 2, 3, bitaw. Lapit mo lang sa Panginoon. Malapit ka mo siya. Lapit mo lang sa Panginoon. Kahit minsan hindi naging madaya ang Diyos. Kahit minsan hindi naging madaya ang Diyos. Lapit pa ho kayo. Iba ho dito na nasa likod. Lapit pa ho para makalapit pa yung iba. Sige po, you can move forward. You can move forward. Ilapit mo lang sa Panginoon. Kahit kailan, walang taong sumunod sa Diyos na natalo. Ilapit mo sa Panginoon. Some of you here, daming gumugulo sa isip mo ngayon. Baka pwede mong isuko sa Panginoon. Sinubukan mo na lahat. Binigo ka ng lahat. But right here and right now, Jesus is telling to you, anak, bitaw. Bitaw. Papalitan ko ng mas maganda. Papalitan ko ng mas maganda. Hindi mo kinakailangan masaktan. Lapit mo lang sa Panginoon ngayon. Lapit mo lang. And you know what? The Lord desires your heart. Gusto ng Diyos yung puso mo ngayon. Gusto ng Diyos yung puso mo. I'm asking na yung ating mga pastor, ating mga pastora, yung mga life group leaders natin, if you have certain people that you can pray for right now, pag-pray nyo na ho personally, tanong nyo na ho kung paano nyo sila pwedeng maipag-pray po. Let's cover them in our prayers. Pag-pray natin sila. This is spiritual battle. We see people na sumusuko sa Panginoon. We see people standing up by kneeling down. Tumitindig sa pamamagitan ng pagluhod. Simulan ho natin dyan. Let's pray for them. Just pray. Manalangin ka lang. Let's pray for them. Sige po, pag-pray lang po natin. Let's minister to one another. Kung ikaw ay may kaibigan ka lang, nakita mo, he's praying for something, alam mo yun, akbayan mo lang, pag-pray mo yung tao na yan. Let's just pray for one another. Some of you here, kailangan mo i-renew yung apoy mo sa Panginoon. Now is the time. Suko mo ulit. Suko mo ulit. Pastor, masyado na akong gastado dyan eh. Walang ganun sa Panginoon.
Kung binilangan ka ng Diyos, wala ka na dapat ngayon. Hindi ka niya binibilangan. Ang tawag dito, biyaya at awa, habag. Habag. Let's minister to one another. Panginoon. Can I ask po isang, siguro Pastor Kevin, can you sing the song po natin? Or any part ng ano natin? Pastor Kevin na. Let's make this as our closing prayer song. Awitin natin yung chorus ng song natin. Continue to pray. Manalangin lang ho kayo. Manalangin lang ho kayo. Ilapit nyo lang ho sa Panginoon. Praise the Lord for His mighty moving. Lapit nyo lang sa Panginoon. Suko mo lang sa Panginoon. Kunin mo lahat, Panginoon. Kunin niyo po lahat. Take everything. Yes, on you is all I need. Take everything. Together with Pastor Kevin, kantahin natin tong song na to. You came to the world you created, trading your crown for a cross. You willingly died, the innocent life paid a cost. Counting your status as nothing, the King of all kings came to serve. Washing my feet, covering me with your love. If more of you means less of me, Take everything, Lord. take Take everything, Lord. Kunin mo lahat, Panginoon. Yes, all Walang ibang matitira. Take everything. Kantahin ulit natin chorus ng song, If More of You. You are my life and my treasure, the one that I can't live without. Here at your feet, my desires, dreams I lay down. Here at your feet, my desires and dreams I lay down. Let's make this as a prayer song, If More of You. If more of you means less of me, take everything. Kunin mo lahat, Panginoon. Yes, all of you is all I need. Take everything. If more of you Bigay mo lahat, yung sakit, yung pait, yung problema, lapit mo lang sa Panginoon. Bigay mo lang sa Panginoon. Suko mo lang, bitaw lang, bitaw lang. Bitaw mo lang, bitawan mo lang. take everything. Oh Lord, change me like only you can. Here in my heart in your hands, Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. Showed us the way to your heart.
Yes, all you. It's all I need. Take everything. I'm asking po yung ating mga leaders, pastors, mga pastora ho natin. If there are specific people na gusto nyo pong kunin, igilid, or kausapin, you can take them ho. If you need a counselor na pwede nyo makausap ngayong oras na ito, pwede ba itaas mo lang yung kamay mo para may lumapit sa'yo so that they can pray for you? Meron ho bang ganun? We need one male counselor ho dito sa harap para maipag-pray lang ho sila personally. Praise the Lord. Kung kailangan yung may makausap right after nito, we're still here. Yung mga pastor natin nandito pa rin. But for now, ngayong gabi na ito, bibitaw tayo, idudulog natin sa paanan ng Panginoon lahat. Let me pray for you. Panginoon, ngayong oras na ito, may mga bagay kami hindi naiintindihan, Panginoon. Pero dahil sinabi mong bitaw, bibitaw kami, Panginoon. Hindi para mapahamak, kundi para yakapin ng kalooban mo sa buhay namin, Panginoon. May mga kapatid ako dito, Panginoon, basag ang puso nila, Panginoon, in repentance. Merong mga bagay na nais isuko, talikuran. Panginoon, tulungan niyo po sila. Empower them with your Holy Spirit, Panginoon. May mga kapatid ako dito, Panginoon, basag yung kanilang espiritu, Panginoon. Yung kanilang puso, Panginoon, dahil sa dami ng problema and discouragements na dinadanas sila, I pray, Lord, that you heal their hearts. Hilumin mo yung puso nila, Panginoon. Ngayong oras ho na ito, pinagkakatiwala na ho namin sa iyo lahat, Panginoon. Kasi kahit kailan hindi ka pumalya sa pangako mo, kasi kahit kailan hindi ka nagmintes na tumupad sa lahat ng sinabi mo. Ikaw yung Diyos na tumutugon sa panalangin ng iyong mga anak. And right here and right now, Lord, punuin niyo po ang aming puso, punuin niyo ang aming buhay, punuin niyo ang buong Mighty One International Christian Ministries, Panginoon, ng pagpuspos ng banal na Espiritu mo, Panginoon. Simula po sa mga kapastoran, sa mga life group leaders, Panginoon, sa lahat ng members, sa lahat ng gagamitin mo, Panginoon, inihahanda mo ang gawain na to para sa mas malalawak, malalaking mga bagay, Panginoon. And it starts with a broken spirit and with a contrite heart. At ngayong oras na ito, pinagkakatiwala na ho namin sa iyo lahat. Kasi ikaw yung Diyos na nakakaintindi, nakakaunawa, at nakakaalam ng lahat ng pinagdadaanan namin. Panginoon, patuloy niyo pong iparanas ang pagyakap mo sa bawat isa. At lahat unang bagay na ito dinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Pwede na ho kayong bumalik sa inyong mga upuan.